Ito lang ang aking masasabi noong unang napanood ko ang anime na ito. Impact. Ito ang unang impression ko nang mapanood ko ang unang episode ng anime na ito. Honestly, marami na akong napanood na anime about zombies, ngunit ito ang masasabi kong pinakamaganda sa ngayon. Ang anime na ito ay tungkol sa isang binatang nakasurvive sa zombie apocalypse. Siya si Akira, isang overworked employee ng isang corrupt na kumpanya. Dahil sa sobrang dami ng trabaho, at walang pahinga sa loob ng 3 taon, ang isip niya ay nakalutang. Ang tanging nagbibigay na lang sa kanya ng dahilan na manatili sa kumpanya, ay ang kanyang katrabaho na kanyang crush since day 1. Isang araw nang magbabayad siya ng upa, ay nakita niya ang kanyang landlord na may kinakain na tenant sa kanyang apartment. Ngayon lang niya napansin na ang mundo ay nababalot na ng mga zombies. Nagulat siya at napatakbo dahil nakaramdam siya ng panganib. Ngunit imbes na siya ay matakot, na-realize niya na hindi na niya kailangan pang magtrabaho at ito na ang pagkakataon na mabuhay siya sa paraan na kanyang pinapangarap. Kaya sumulat siya ng 100 bagay na gusto niyang magawa bago siya maging zombie. Ito ang Zom 100, Bucket List of the Dead. Nagsimula ang kwento habang nanonood si Akira Tendo ng zombie movie sa kanyang madilim na kwarto. Makikita na halos walang buhay ang kanyang mga mata. Napansin niyang madaling araw na at kailangan na niyang magpahinga dahil konting oras na lang ay papasok na naman siya sa trabaho. Bumalik ang eksena 3 taon ang nakakaraan, kung saan si Akira ay natanggap sa isang sikat na advertising company. Ang mga katrabaho niya ay malugod siyang tinanggap sa kanilang departamento. Sa wakas nakamit na niya ang kanyang pinapangarap na trabaho. Ang gumawa ng mga commercials para sa mga sikat na kumpanya na kung saan ay maaari pa siyang makakita ng mga celebrities. Sinabi ng kanyang boss na dito siya mauupo at ipinakilala ang leader ng production department na si Gonzo Kosugi. Nang siya ay umatras ay hindi inaasahan na may mabangga siyang katrabaho. Agad na humingi ng paumanhin si Akira, ngunit sinabi ng babae na siya rin ay may pagkakamali dahil hindi siya tumitingin sa kanyang dinaraanan. Si Akira ay natigilan nang makita ang mukha ng babae. Sinabi niya na siya ay si Saori Otori mula sa accounting department. At kung sakaling may katanungan siya sa kanyang sweldo, ay huwag siyang mahiyang lumapit sa kanya anumang oras. At itinuro kung saan siya nakaupo kung sakaling may kailangan si Akira. Sinabi rin niyang good luck sa kanyang unang araw sa trabaho. Kinagabihan ang kanyang mga katrabaho ay naisipang mag-inuman habang naghahapunan upang ipagdiwang ang pagsali ni Akira sa kumpanya. Tinanong ng kanyang senior kung saang school siya nakapagtapos. Sinabi ni Akira na siya ay graduate mula sa Keio University. Ito ay isa sa mga prestihiyosong paaralan sa kanilang bansa. Sinabi nilang mukhang athletic ang katawan ni Akira at tinanong kung ano ang sports nito. Sinabi niyang siya ay dating miyembro ng rugby team ng kanilang school. Ang mga katrabaho niya ay napabilib nang marinig nila ito. Napansin niya si Otori na nakaupo sa kabilang lamesa. Ngumiti ito sa kanya. Sobrang nagagandahan siya kay Miss Otori dahil ito talaga ang tipo niyang babae. Sinabi niya sa sarili na siya ay magtatrabaho ng mabuti upang mapansin ni Miss Otori. Matapos nilang kumain ay agad na tumayo ang kanyang mga senior upang bumalik sa trabaho. Nagtaka naman si Akira. Lumipat ang eksena sa loob ng opisina at 2:00 na ng madaling araw. Nagtanong si Akira kung normal ba ito sa trabaho nila. Ngunit ang isinagot lang ng kanyang katrabaho ay kung matatapos na ba siya sa kanyang ginagawa dahil kailangan na niya ito. Sa hindi niya inaasahan ang unang araw niya sa trabaho ay nauwi sa overtime at sa opisina na siya nakatulog. Kinabukasan ay ganun na naman ang nangyari. Iniisip niya kung kailan ba matatapos ang kanyang trabaho. Inabot ng 2 araw bago siya nakauwi. Sa sobrang pagod ay hindi na siya makakilos pa. Ngayon lang niya napagtanto na ang kumpanyang napasukan niya ay hindi maganda at puro overtime. Si Akira ay nagising dahil sa alarm, ngunit dahil kulang pa siya sa tulog ay parang ayaw na niyang magtrabaho dahil hindi niya alam kung kailan ulit siya makakauwi. Ngunit sinabi niya sa sarili na ito ang pinili niyang career, kaya kailangan niyang pangatawanan ito. Kinabukasan sa kanilang opisina, makikita ang kanyang mga katrabaho na dito na nagpalipas ng gabi dahil sila ay nag-overtime. Sinabi niyang malaki ang kikitain nga mga ito. Sinabi ng kanyang senior na maayos naman ang bayaran sa overtime, ngunit kung maaari lang tumanggi ay mas pipiliin niyang magpahinga.
Bagamat mayroon silang annual incentives kagaya ng sick leave at vacation leave, wala namang gumagamit nito dahil sunod-sunod ang deadlines ng kanilang mga proyekto. Sinabi ni Kusugi na matuto silang mag-isip at huwag siyang lapitan sa tuwing may problema sa kanilang trabaho. Umalis kayo sa harapan ko kung hindi nyo kayang gumawa ng desisyon. Ganito kawalang kwenta ang leader ng kanilang departamento at laging ipinapasa ang lahat ng trabaho sa kanila. Ang kanyang mga katrabaho ay halos magkasakit na sa ulcer dahil sa dami ng mga energy drink, kape, at instant noodles. Makalipas ang ilang taon ay nakasanayan na niya ang ganitong klase ng working environment. At sa sobrang dami ng trabaho kung minsan ay hindi na nila magawang maligo pa. Lumapit sa kanya si Kusugi at sinabing nag-resign na si Takahashi, kaya kailangan niyang punuan at tapusin ang mga gawaing naiwan nito dahil kailangan na ito ngayong linggo. At dahil alam niyang mag-overtime na naman siya, ay hiniling niya na sana ay mabagsakan na lang siya ng bomba upang matapos na ang lahat. Bigla namang lumapit sa kanya si Otori at tinanong kung siya ba ay kumain na. Nagulat naman si Akira at nagpasalamat. Si Otori na lang ang dahilan kung bakit nagtitiis pa siya sa kumpanyang ito. Sa gitna ng kanilang pag-uusap ay tinawag ito ng kanilang boss. Si Otori ay ang kanyang crush simula pa noong una siyang makapasok sa kumpanya. Kung mapapansin nyo ay tanging siya lamang ang hindi mukhang pagod sa kanilang kumpanya. Dahil si Otori din ay kabit ng may-ari ng kumpanya. Gabi na nang natapos siya sa kanyang trabaho at napaisip siya kung bakit nagtatrabaho pa siya rito. Sa sobrang pagod ay hindi na niya namamalayan ang paligid. Habang naglalakad iniisip niya kung saan siya makakahanap ng ibang trabaho. Ngunit kung sakaling aalis naman siya sa kumpanya ay mahihirapan ang kanyang grupo upang punuan ang mga trabahong maiiwan niya. Ayaw naman niyang pahirapan ang ibang tao. At dahil halos wala na siyang oras para mag-research pa, ay walang kasiguraduhan na maayos ang kanyang malilipatan. Dahil mas marami pang exploiting na kumpanya kaysa sa kanila. Kalaunan ay nakatagpo siya ng isang kliyente na sakit sa ulo dahil napakaraming gusto. 5 beses na niyang binago ang senaryo kaya sinabi niyang hindi na niya ito mababago pa. Ngunit nagbanta ito na sa ibang kumpanya na lang magpapagawa. Kaya wala nang nagawa si Akira kundi i-revise na naman ito, ngunit wala na silang budget kung babaguhin na naman ang senaryo dahil gumastos na sila para sa mga talent at crew. Halos pumutok na ang utak niya sa kakaisip kung ano ang gagawin. Dumagdag pa rito ang walang kwenta niyang department head. Iniisip na lang niyang tapusin ang lahat para hindi na siya bumalik sa trabaho bukas. Nakauwi naman siya sa kanilang bahay at dito na nagpatuloy magtrabaho. Maririnig sa balita na nagkaroon ng outbreak. Dahil sa sobrang pagod ay natumba na lang si Akira, at bago siya tuluyang makatulog hiniling niya na sana ay hindi na siya magising pa. Kinabukasan nagising siya sa kanyang alarm. Kahit ayaw pa niyang bumangon ay pinilit na lang ang sarili. Napansin niyang meron pa siyang bills na hindi pa nababayaran. Kaya pinuntahan niya ang kanyang landlord. Ngunit walang sumasagot sa opisina nito. Napansin niyang hindi nakasarado ang pinto kaya siya ay pumasok upang iabot ang bayad dahil malilate na siya sa trabaho. Nakita niya ang kanyang landlord ay isa ng zombie. Inatake siya nito kaya agad siyang tumakbo palabas. Ngunit mas marami siyang nakasalubong na zombies at hinabol siya ng mga ito. Habang tumatakbo may pintuang biglang bumukas sa kanyang harap kaya napasubsob siya rito. Nagtataka siya kung bakit ang mga tao ay naging zombies. Iniisip niya kung paano siya makakatakas sa mga ito dahil malapit na siyang malate sa kanyang trabaho. Nakita niya na nababalot na ng kaguluhan ang mundo. Ngunit imbes na matakot ay natuwa pa siya. Dahil kung ang lahat ay naging zombies ay hindi na niya kailangan pang magtrabaho at simula ngayon ay malaya na siya. Tumalon siya sa building upang makatakas sa mga zombies at nagpatuloy sa pagtakbo. Kung mapapansin niyo simula nang magising siya kanina, ang mundo sa kanyang paningin ay nababalot ng maitim na filter. Ngunit ngayong siya ay malaya na, ay unti-unti niyang nakikita ang kulay ng mundo. Ang mga dahon na kulay berde, ang mabughaw na kalangitan, at ang mapulang dugo na mula sa kanyang sugat sa ulo nang siya ay mauntog sa pinto. Napakatagal na nang huli niyang makita ang makulay na mundo. Sobrang saya ng pakiramdam niya ngayon, yung pakiramdam na may long weekend o kung ikaw ay isang estudyante, ay summer vacation na. Umakyat siya papunta sa kabilang bakod upang hindi masundan ng mga zombies. Habang nakahiga nakita niya ang mabughaw na kalangitan. Inisip niya na parang ang sarap mag-swimming sa alapaap at magpakalasing maghapon habang nanonood ng mga pelikula. Naisip niya na magagawa na niya ang mga bagay na dati niyang pinapangarap. Bigla naman niyang naisip si Otori kung ligtas ba ito. Sinabi niyang wala namang problema kung kabit siya ng boss ko.
Mas pipiliin kong magtapat sa kanya ngayon kaysa maging zombie nang hindi ko man lang nasasabi ang tunay kong nararamdaman sa loob ng 3 taon. Kinuha niya ang kanyang bisikleta at agad nagtungo papunta kay Otori habang umiilag sa mga zombing kanyang nakakasalubong. Dahil sa emergency details ng kumpanya, ay nahanap niya ang apartment ni Otori. Nang makarating siya sa tapat ng pinto, ay kinabahan siya. Napansin niyang hindi nakasarado ang pinto ng apartment ni Otori kaya sinubukan niyang pumasok. Nakakita siya ng sapatos ng lalaki at nakita rin niya ang kanyang boss sa kanyang harapan. Ngunit bigla itong naging zombie. Sinabi ni Akira sa kanyang boss na may gusto siyang sabihin. Sinabi niya na dahil sa mahabang oras na inuubos sa pagtatrabaho ay nakalimutan na niyang siya ay isang tao. Mahirap mang sabihin, ngunit kailangan ko nang ibalik sa dati ang aking buhay. Marami akong natutunan sa pagtatrabaho sa inyo. At dahil doon lubos akong nagpapasalamat. Sana ay matanggap niyo ang aking resignation. Itinulak niya ang kanyang boss palabas ng bintana at tumilapon pabagsak sa ibaba. Napansin niya si Otori sa loob ng kanyang kwarto. Ang masakit dito ay isa na siyang zombie at wala na siyang magagawa pa. Simula noong una kitang makita. Noong unang araw ko sa trabaho ay minahal na kita. Lumapit sa kanya si Tori. Ngunit alam ni Akira na huli na ang lahat at kailangan na niyang iwanan ito. Kasama na ang nararamdaman niya para sa kanya. Inabutan na siya ng gabi. Habang nakaupo sa labas ng isang convenience store ay naisip niyang ang lahat ng ito ay parang panaginip lang at maaari siyang mamatay kahit kailan. Wala na siyang sapat na oras upang gawin pa ang mga bagay na gusto niya. Kaya pumasok siya sa tindahan. Kumuha siya ng kwaderno at isinulat ang mga bagay na gusto niyang gawin bago siya maging zombie. Kinabukasan ay biglang nagising si Akira mula sa isang masamang panaginip. Sa kanyang panaginip, nakita niya ang kanyang sarili na halos mamatay na sa sobrang pagod dahil siya ay pinupuwersang magtrabaho ng kanyang superior kahit na sobrang taas na ng kanyang lagnat. Dahil sa lakas ng sigaw ng kanyang superior ay bigla siyang napabangon. Nagtaka siya nang makita na nasa loob siya ng kanyang kwarto. Naalala niya na dahil sa mga nangyari ay hindi na niya kailangan pang magtrabaho. Lumabas siya sa balkonahe upang magpasalamat sa magandang umaga. Makikita naman ang mga zombies sa ibaba ng kanyang apartment. Sinimulan niya ang kanyang araw sa paglilinis ng bahay. Nilabhan na rin niya ang mga nakatambak na damit. Dahil sa rami ng trabaho noong nakaraang 3 taon ay hindi na niya magawa ang mga ito. Sobrang saya niya ngayon dahil sa wakas ay may oras na siya para sa sarili. Nang matapos siya sa mga gawain ay binuksan niya ang refrigerator at kumuha ng beer upang i-reward ang sarili. Hindi siya makapaniwala na masarap pala ang beer sa umaga. Sinabi niya na parang isang blessing ang uminom ng walang iniisip na trabaho at malaya sa mga obligasyon. Nakita niya sa balita na ang buong Tokyo ay nababalot na ng mga zombie. Sinabi ng reporter na kahit ang kanilang studio ay hindi ligtas, ngunit kailangan pa rin niyang magbalita upang ipaalam sa lahat at sa gobyerno ang mga nangyayari ngayon. Hindi pa man siya natatapos sa pagbabalita ay makikitang inatake na siya ng zombie. Iniisip ni Akira kung ano na ang mangyayari ngayon dahil nagkakagulo na ang mundo. Ngunit sinabi niya na kahit anuman ang mangyari, ang mahalaga sa ngayon ay ang malamig na beer sa kanyang refrigerator. Ngunit nagulat siya nang makitang naubos na ang stock ng kanyang beer. Kung minamalas ka nga naman, ngayon pa talaga naubos ang kanyang stocks kung kailan plano niyang mag-relax habang napapaligiran ng mga zombie sa ibaba. Ngunit kung wala naman siyang beer ay hindi masarap ang pagtambay niya sa bahay. Lumipat ang eksena sa isang apartment kung saan may mag-asawang hindi makalabas sa kanilang bahay. Sinabi ng lalaki na huwag silang mawalan ng pag-asa. Ngunit sinabi ng babae na katapusan na nila ito dahil kahit ang mga pulis ay naging zombie na rin. Wala nang makapagliligtas sa kanila. Halos maiyak ang lalaki nang mapagtanto ang kanilang sitwasyon na napapaligiran na ng mga zombies. Sinabi niya na sana ay may mag-rescue sa kanila. May napansin siya sa gilid at nakita si Akira na nakayakap sa drain pipe. Bahagya silang nagkatinginan at kalaunan ay parehong napasigaw. Napalabas naman ang kanyang asawa at inakalang may zombie sa balkonahe. Ngunit napasigaw rin siya nang makita si Akira. Sino ka ba at anong ginagawa mo dyan? Pasensya na po kayo dahil maraming zombie sa hagdan kaya dito na po ako dumaan. Sinabi ng lalaki na pumasok ka rito dahil mas ligtas dito sa loob. Ngunit sinabi ni Akira na kailangan niyang bumaba upang kumuha ng mga supplies. Ako nga po pala si Akira Tendo at doon ako nakatira sa apartment sa itaas. Sinabi ng lalaki na siya si Mr. Kosaka.
Sinabi ni Akira na papunta siya sa convenience store at tinanong kung may kailangan sila. Sinabi nila na kung maaari ay dalhan sila ni Akira ng flashlight at instant noodles. Dahil sa ingay ng bisikleta ni Akira, ay nakuha nito ang atensyon ng mga zombies. Napansin din niyang mas marami na ang zombies ngayon kaysa kahapon. At mas delikado kung mapapaligiran siya ng mga ito. Ngunit sinabi ni Akira na mas pipiliin niyang sumugal sa pagkuha ng beer kaysa naman maging zombie nang hindi na-enjoy ang kanyang pahinga. Kaya binilisan niya ang pagbibisikleta hanggang sa makarating siya sa isang convenience store. Sa labas nito ay may nakaparadang bisikleta na may nakamount na kamera na tila ba pinapanood ang kanyang pagdating. Pinuwersa niya ang pinto upang siya ay makapasok. Sobrang saya ni Akira at kumakanta-kanta pa dahil excited na siya sa beer. Nagulat siya at natigilan nang makita ang isang babae. Hindi niya inaasahan na makakakita siya rito ng isa ring survivor. Sinubukan niya itong kausapin ngunit hindi siya nito pinapansin. Nagpatuloy lang ito sa pagkuha ng mga supplies. Sinundan siya ni Akira upang tanungin ang kanyang pangalan at kunin ang kanyang number. Dahil konti na lang ang taong hindi pa nagiging zombie, mas mabuti kung may ibang tao siyang makakausap. Bakas naman sa mukha ng babae ang pagkainis. Sinabi ng babae na nagtataka siya kung bakit niya isusugal ang buhay niya para lang sa mga bagay na hindi esensyal kagaya ng beer. Sinabi rin niyang ayaw niyang makipag-ugnayan sa taong hindi marunong umestima ng panganib. Dahil ang mga kagaya niya ang magdadala ng kapahamakan sa buhay ng iba. Habang nagsasalita ang babae, hindi nito napansin na may mga nakapasok ng zombies sa tindahan. Agad namang pumunta si Akira sa kanyang harapan upang protektahan ito kahit na ininsulto siya ng babae. Ngunit hinila siya nito dahil nakita ng babae na may paparating na truck. Ang mga zombies ay naipit at ang babaeng ililigtas sana ni Akira ang nagligtas sa kanya. Hindi agad nakagalaw si Akira. Samantalang ang babae naman ay agad na umalis. Hinabol siya ni Akira upang magpasalamat ngunit hindi na niya ito inabutan. Ngayon na lang napagtanto ni Akira ang sinabi ng babae tungkol sa panganib. Inisip niya kung magkikita pa sila ulit. Napansin rin niyang napakaganda nito at sobrang astig. Habang siya ay nangangarap bigla namang may lumabas na zombie. Dahil nasagasaan ang kanyang bisikleta ay napatakbo na lang si Akira. Sinabi niyang hindi magtatagal ay mapapagod siya kaya kailangan niyang humanap ng paraan. Eksakto naman at may nakita siyang scooter. Tuwang-tuwa si Akira dahil hindi na niya kailangang pumadyak. Nawala sa isip niya na dahil sa apocalypse ay maraming sasakyan ang naiwan sa kalye na nakasusi. Kalaunan ay nakakita siya ng mas malaking motorsiklo. Isa ito sa mga pinapangarap niya kaya pinalitan niya ang scooter. Habang umaakyat pa uwi ay natutuwa siya sa mga nangyari. Ito na ang pinakamasayang araw sa kanyang buhay. Dahil nakakuha siya ng supply ng beer, nakatagpo ng magandang babae, at nakapulot ng motor na kanyang pinapangarap. Nang malapit na siya sa balkonahe, ay tinawag niya si Mr. Kosaka. Kosaka-san! Ngunit walang sumasagot sa mga ito. Nakita niya ang dugo ang paligid ng kanilang bahay. Masakit mang sabihin, ngunit alam na niya ang nangyari sa mag-asawa. Makikitang nakaubos na si Akira ng ilang lata ng beer. Sinabi niyang napakabilis ng buhay at sa isang saglit lang ay maaari tayong mamatay. Ngunit dahil ba maikli lang ang buhay ay hindi na tayo susugal sa panganib. Marami siyang bagay na gustong gawin noong bata pa siya. Ngunit lagi siyang nakakahanap ng mga dahilan upang hindi gawin ang mga ito. Kung hindi ko pa gagawin ang mga bagay na gusto ko, ay wala na akong panahon. Dahil alam niyang anumang oras ay maaari siyang maging zombie. Kaya pinagpatuloy na niya ang kanyang listahan. Ito na lang muna. 100 bagay na gusto kong gawin bago maging zombie. Lumipat ang eksena sa bahay ng babae. Hindi na niya kailangan ng alarm dahil natural siyang gumigising sa tamang oras. Makikita rin na inaalagaan niyang mabuti ang kanyang sarili
at may sapat na tulog at malusog na katawan. Agad niyang binuksan ang monitor upang manood ng balita. Nakikinig din siya sa radyo habang nag-eehersisyo. Siya si Shizuka Mikazuki, isang babae na kabaliktaran ni Akira. Imbis na listahan ng mga planong gawin ang kanyang listahan, ay naglalaman ito ng mga pangunahing kailangan upang mag-survive kagaya ng pagkain, tubig, emergency kits, at exercise routines. Lumipat ang eksena kung saan makikita ang isang lalaki na nasa itaas ng isang bayan na pinamumugaran ng mga zombies. Ngunit hindi pa siya nakakatapos magdiwang ay kinagat na siya ng zombie. Ito pala ay isang pelikula na pinapanood ni Shizuka upang kunan ng impormasyon para sa behavior ng mga zombies. Sinabi niyang iba't iba ang klase ng mga zombie, may naglalakad, may tumatakbo, at meron ding iba na higit na mas mapanganib. Si Shizuka ay masusing nagmamasid sa mga zombies upang malaman ang kanilang mga karakter. Dahil ang kaalaman tungkol sa karakter ng bawat zombies ay magpapataas ng tsansa niyang mabuhay kung sakaling makaharap niya ang mga ito. Sinabi niyang kailangan pa niya ng aktual na mga datos at mas maraming supplies para kung sakali mang tumaas pa ang bilang ng infected ay secured na siya. Pumunta siya sa isang convenience store. Ipinarada niya muna ang kanyang bisikleta at iniayos ang kamera. Kumuha siya ng mga baterya, pangluto, at pagkain. Gusto niya rin sanang kunin ang nakita niyang cupcake, ngunit inisip niyang kailangan niyang pangalagaan ang kanyang katawan kaya kumuha na lang siya ng tubig. Habang nasa loob narinig niya na may kumakanta sa labas. Nang tingnan niya ang kanyang monitor, ay nakakita siya ng isang survivor. Ito pala yung pangyayari kanina nung una silang magkita ni Akira. Tiningnan niya ang lalaki, at mukhang hindi naman ito infected. Ngunit sa isip niya ay malamang may nakasunod ditong mga zombies dahil sa kanyang ingay. Kaya tiningnan niya ulit ang kanyang monitor at hindi nga siya nagkamali dahil maraming zombies ang nakasunod sa kanya. Mukhang malayo pa naman ang mga ito kaya may oras pa upang kumuha ng mga kailangan. Sa isip niya ang lalaking ito ay isang halimbawa ng taong hindi iniisip ang kanyang kinabukasan. Nagtataka siya kung paano ito nakasurvive ng ganito katagal. Nakarinig siya ng busina ng sasakyan, kaya tiningnan niya ulit ang monitor. Ito na yung oras na sinabihan niya si Akira na isinusugal niya ang kanyang buhay para sa mga bagay na hindi esensyal kagaya ng beer. Saglit siyang nawala sa kanyang focus nang i-check ang monitor upang tingnan ang papalapit na truck. At dahil hindi niya namalayan na may nakapasok ng mga zombies, ay pinrotektahan siya ni Akira. Nakita niya na ang pwesto ni Akira ay tatamaan ng papalapit na truck kaya hinila niya ito. Nasagasaan naman ng truck ang mga nakapasok na zombies. Agad siyang umalis dahil alam niyang maraming parating na zombies dahil sa ingay na idinulot ng pagbangga ng truck. Nang makauwi siya ng bahay ay agad niyang inilagay sa computer ang mga datos na nakuha niya sa behavior ng mga nakitang zombies. Nakita rin niya ang kuha niya kay Akira. Nagtataka siya kung bakit sobrang saya nito at hindi natatakot na isugal ang kanyang buhay para lang makakuha ng beer. Ipinakita dito ang listahan ng babae. Ika-5. Limitahan ang pagkain ng matamis. Napaisip tuloy siya na dapat sana ay kinuha na lang niya ang cupcake kanina.